Hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw naman ng Miyerkules, Pebrero 7, taong 2024. Hahanguin natin sa Ebanghelyo sa mabuting balita ni San Marcos. Ang kabanata po ay 7, mga talatang 14 hanggang 23. Nung panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, pagnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Totoo yun mga kapatid. Binabasa at nabasa natin na hindi ang pumapasok sa ating bibig ang nagpaparumi sa atin sa harapan ng Diyos, sapagkat yung pagkain na ating ipinapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan. Ang nakakapagparumi sa tao ay yung lumalabas mula sa kanyang puso. Ang ating kinakain ay hindi tumutungo sa puso kundi sa tiyan. Ang nagpaparumi sa atin sa harapan ng Diyos, yung nanggagaling sa puso na inilalabas ng ating mga bibig, ang lahat ng ating mga pananalita. Ang pagiging saksi sa mundo ni Kristo sa mundo at ang ating dakilang tungkulin ay ang maging tagapagpatotoo, ang magpakita ng magandang halimbawa, hindi lang sa salita kundi sa pamamagitan ng pagsasabuhay, pagsasagawa ng kanyang mga aral. Saksi tayo hindi lamang sa salita, kundi lalo at higit sa gawa. Bawat gawi na ating ikinikilos at bawat salitang ating inuusal ay dapat kakakitaan ng wangis ni Kristo. Ang ating mga bibig ay dapat maging tagapagpahayag ng pag-asa. Totoo, dapat ang mga lumalabas sa ating bibig ay nakapagpapalakas, nakapagbibigay pag-asa sa mga taong nakakapakinig, sa mga taong nasa paligid natin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa mga taong ipagkakatiwala ng Diyos sa ating balikat. Ang ating mga bibig ay dapat maging tagapagpahayag ng pag-asa at ang ating buong pagkatao ay dapat maging instrumento upang maramdaman ng ating kapwa ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Dapat nagniningning sa ating pagkatao yung kaningningan ng Diyos. Hindi tayo yung dapat na nagiging katisuran ng ating kapwa. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ang lagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.